lahat ng mga listeners, viewers. Mabuti wala masyadong ulan ngayon para hindi Mhm. tayo bahayin. Pero Mhm. darating at darating yan, kaya sana ma-resolve itong matinding corruption sa ating bansa. Mhm. Sir Sunny, ano po ang masasabi po ng Ibon Foundation dito po sa isang survey, latest Pulse Asia Non-Commission Survey, na nasa 97% ng mga Filipinos naniniwala na yung corruption po sa government widespread na, and ang mga journalist ay sabi nga nila best na ma-address ito pong problemang ito ng corruption sa ating bansang Pilipinas. Well, siguro sinasalamin lang talaga ng 97% na yan ay nararamdaman sa araw-araw ng mga Pilipino. Pero sigurado naman ako na kahit bago pa man itong problema sa flood control ay lumabas, sa araw-araw naman nararamdaman ng Pilipino yung yung problema sa corruption. Sigurado lang tumingkad ngayon kasi may litrato ng pera na nakatapato lamang sa lamesa, napapangalanan yung mga lawmaker natin. Pero walang kaduda-duda, of course, tama yung 97% na yun. Kaya galit na galit tayo na Mm. hindi na-resolve kahit ang dami ng skandalo. Tapos, ako sangayon kami na mahalaga yung papel ng media kasi Mhm. sa totoo lang, mahirap asahan na yung corruption ma-resolve mula sa loob ng pamahalaan. Kasi Mhm. sa totoo lang, pinoprotekta nilang isa't isa eh. At ang tanging pwede makapagbasag ng pagprotekta ng pamahalaan ng mga opisyal sa isa't isa ay yung publiko sa tulong ng media. Mhm. Kaya napakalaki yung papel talaga ng INI mula sa labas. Hindi lamang para pahiyain yung mga korap na politiko, kundi para may pressure na magpasunod yung pamahalaan. Mm. Pati yung mga anti-corruption agencies natin. Kasi yun nakakalungkot, pati yung anti-corruption agencies natin sana, Ombudsman, DOJ, BIR, COMELEC, Civil Service Commission, may corruption din kasi sila sa loob nila eh. Kaya medyo maganda yung pressure mula sa labas. At hindi lang maganda, siya yung susi ngayon para mawala ang corruption sa bansa. Mhm, ayan. Sir Sunny, kayo po ba, ano po yung stand po ng Ibon Foundation dito po sa mga isinasagawang investigation, especially sa mga maalmalyang mga proyekto dito po sa ating bansang Pilipinas, na isagawa po ito privately at hindi katulad nung nauna po na isinagawa ng Senate and ng House of Representatives, na naririnig, napapakinggan ng bawat Pilipino, kasi yung sabi nga nila yung public trial na maiwasan kapag ito po ay sinapubliko habang isinasagaw yung investigasyon, Sir Sunny. Alam niyo po, yung kinakatakutan na trial by publicity, ang kinakatakutan dyan ng mga opisyal Mhm. ay maisiwalat yung lahat ng korupsyon. Mm. Kaya yung tinatago nila sa kunwari pagprotekta yan sa mga individual, hindi yan totoo kasi sa dami ng corrupt ngayon, ang mas matimbang, lahat ng mga yan ay dapat managot sila. So yung usapin ng sinasa publiko, yung sinasabi ng mga testigo, sa totoo lang, kung di siya totoo, hindi siya guguhit eh. Pero kung totoo siya, guguhit siya. Kaya para sa amin, tumatago lamang yung condition na yan na sinasabi tayo din ng trial publicity. Sa totoo lang, pinoprotektahan nila yung pinamakapangyarihan. Gusto ng komisyon, piliin kung sinong sisawalat nila para piliin lang nila yung hindi masyado may political backlash. At sa Mhm. amin, yun ang pinaka-punto nga kung bakit hindi forever, hindi pwedeng asahan yung mga corrupt ay papanagutin yung sarili nila. Kailangan nilang presyo mula sa labas. Kaya kailangan isang publiko para yung totoong puwersa para sa pagbibigay ng channel sa galit ng korupsyon, yung publiko, yung media, para bigyan siya ng daan. Kasi sobrang simple lamang. Pala-panahon naman may anti-corruption tayo eh. Meron ngayong flood control, hindi pa ngayon lahat ng korupsyon. Meron tayong dinaanan na PDAF, Mm. yung DAP dati, Development Acceleration Program, hindi na actually resolve, may Supreme Court decision na yon. Dumaan tayo sa Pidal. Actually, even yung paglabas ng diktadura ng Marcos, laban sa korupsyon ng diktador at ng kanyang asawa yon. Pero bakit hindi nabubunot yung korupsyon? Kasi lahat ng mga to umasa dun sa galaw ng pamahalaan. At yung kuhanan tayo ng bagong approach ngayon. Ang bagong approach, huwag natin asahan yung pamahalaan, aayusin ang sarili. Kasi marami siya. Yung maraming pamahalaan, hindi niya iwabos ng buong buo yung kanyang karumihan. Pero yung publiko, pinakamalaking interest na linisin ng pamahalaan, yung talagang magpupursige. Pero, kailangan din ng impormasyon. At alam nila, kung hindi nila tayo bibigyan ng impormasyon, di nasa kamay nila kung piliin kung sino ilalaglag nila, sino yung paprotektahan. Mhm.
Sir Sunny, kayo po, ano yung nakikita niyong mga negatibong epekto nitong mga nabunyag po na malawakang korupsyon sa ating gobyerno sa antas ng lipunan ng bansang Pilipinas? Alam nyo, hindi yung wala at all dapat ikatakot na negatibong epekto ng pagbubunyag. Lahat ng pagbubunyag ay positibong epekto kasi nakakita natin. At ito nga dapat yung magbigay daan sa ireklamo natin yung napakalalim na korupsyon na tinatago sa atin. Kaya pag-isip tayo ngayon, ano bang bago na nangyari sa nakarang 2 buwan? Nilantad yung korupsyon. Pero hindi natin nakakita bago nun, nandun na yung korupsyon eh. So kumbaga yung negatibong epekto niya, ninakaw ang pera ng publiko. Nawawala ng pondo para sa serbisyo. Nawawala ng pondo para gawing mas murang pagkain kasi hindi na suportan ang mga magsasaka. Actually, lahat na negatibong epekto, kahit nang hindi binunyag siya, nandun na siya. At yung nga nakalungkot, so sobrang nasali na tayo sa kahirapan, hindi natin nasasapol. Isa sa pinakamalaking salik, hindi pinakamalaki, pero isa sa pinakamalaking salik ay yung korupsyon. So sa amin, itong mga statement ng ilang mga even within the commission ng pamahalaan na magkalma lamang, na wag na iwasan tayo by publicity. Actually, lahat yan ng refleksyon na hindi talaga seryoso ang pamahalaan na bunutin ang lahat ng korupsyon kung nasaan siya. Kasi simpleng usapin lamang. Halimbawa yung sumbong sa Pangulo website. Alam niyo ba, hindi ba sa 100, posible may 200 kongresista ang dapat managot doon kasi yung flood control projects na yon, nakaduda-duda, ay nasa more or less 100 to 200 congressional districts. So, kung ang bibigay sa atin ng commission ay 2, 3 senador o 5, 10 kongresista, ang tanong dyan, paano yung dandan nakakalusot? Kung nandyan pa rin sila at tatakbo na sa 2028, ibig sabihin, dumaan tayo sa isang moment na galit tayo, may ilang nanagot, pero yung pinakamarami nasa gobyerno pa rin, magtutuloy-tuloy pa yung corruption. At hanap sila ibang paraan maging corrupt. Tulad ng ginawa nila nung nagka-Supreme Court decision laban sa FIDAF, nakahanap sila ibang paraan maging corrupt. Ang paraan nila ngayon, humingi diretso sa Pangulo ng kanilang pork barrel, ibig sa idaan dun sa proseso ng Kongreso. Pero may pork barrel pa rin. Ang iba lang ngayon, tago kasi yung Pangulo mismo nagbibigay dun sa unang 6 na buwan ng taon, pag piniprepare yung kanyang president's budget, yun ang gusto ng Pangulo, na manintinin sa kanya yung control ng kung sinong meron, sinong walang pork barrel. Ayan. Sir Sunny, kapag sa sa economy naman po natin, papaano ito nakaapekto, lalong-lalo na sa mga pamumuhunan ng ibang bansa sa ating bansang Pilipinas? Well, sa totoo lang, yung dayuhang pamumuhunan, wala naman yung paki sa korupsyon, basta hindi sila apektado. So, halimbawa lamang, itong flood control projects, wala amang dayuhang negosyante pumapasok sa flood control projects. Kaya, wala silang issue sa corruption sa flood control projects kasi wala naman silang interest dun sa mga flood control. Kaya, papasok at papasok yan. Ang tanong lang siguro dito, anong klaseng korupsyon ang ayaw ng mga dayuhan? Ang klase ng korupsyon na ayaw nila ay kung may papaboran yung gobyerno na negosyante, na Pilipino, kaysa sa kanila. At ngayon, alam naman natin, may yung 3 pinakamayamang Pilipino ay nasa likod ng 3 sa pinakamalaking partido politikal ng Pilipinas. Yung Nationalista Party, National Unity Party, National Students Coalition. Yung 3 pinakamayamang Pilipino, si Manny Villar, si Ricky Rezon, si Ramon Ang, nasa likod sila ng 3 partido na to. Ngayon, anong ikagagalit ng negosyante, ng dayuhang negosyante, kung gusto silang pakusukan ng negosyo sa Pilipinas na hawak ng mga bilyonaryo sa likod ng 3 partido na yan. Yun ang klaseng corruption na ireklamo nila. Pero ngayon, ang kinagalit natin, flood control projects, wala naman pa kayong dayuhan na pamumuhunan dyan. Mag-iingay sila, pero ang totoong ayaw nila yung corruption sa pinakamataas, lalo na dun sa mga galaw ng mga bilyonaryo natin. At control nila sa politika ng bansa at batas ng mga bansa. Yes po. Sir Sunny, sa takbo ng mga investigasyon ngayon dito sa especially dito sa usapin po ng flood control, do you believe na mapapanagot pa talaga yung mga nasa likod ng ito pong korupsyon na ito dito po sa ating bansa? Kasi mga matataas na tao yung involved. Sinasabi, pinapangalan ng involved sa usapin po na ito, sir. Ay, garantisado may ilang mananagot. Garantisado may
isa o dalawang senador o baka 5, 10 kongresista mananagot. Kasi kung 97% ng publiko ay naniniwala na at sinasabi ngayon na malala yung korupsyon, hindi papayag yung publiko na walang managot. Kaya walang duda, bahagi naman ng plano ng administrasyon yan, may ilaglag na ilan kahit sa loob ng kanyang inner circle para makapwesto for 2028. Pero hindi yun ang tanong eh. Ang tanong ay hindi may mananagot ba. Ang tanong, lahat ba ay mananagot? At yun ang sigurado kami, siguradong hindi. Kasi walang duda, 1 hanggang 200 o mahigit pang kongresista ay sungkot sa korupsyon. Ewan ko may niniwala na yung daang-daang kongresista ay kakasuhan lahat. Imposible yan. Ikalawa, even sa Senado, may Senator Lacson sinabi na, mayorya ng Senado ay sangkot sa flood control projects. Naniniwala ba na may 20 senador ay kakasuhan? Hindi na yung mangyayari. Sa DPWH, sa libo-libong sangkot from the district engineer hanggang sa pababa dyan, sa corruption. Hindi maniniwala ba na libo-libong kukulungin sa DPWH? Hindi, makakalusot yung mga yan. So para sa amin, may mananagot pero pipiliin ng pamalaan kung sino mananagot. At kaya nga ngayon, kaya hindi na sila sa publiko yung impormasyon, whether dun sa ICI hearing or even sa iba't pang impormasyon na inihingi ng media at civil society. Kasi gusto nila sila magtatakda kung sino kakasuhan at sinong ilang kung waring mananagot. Mhm. Sir Sunny, on November 30, kaliwat kanan po yung gagawing mga panawagan again, mga kilos protesta, pagpunta sa mga kakalsadahan ng ilan po nating mga kababayan para ipanawagan po yung korupsyon dito po sa ating bansang Pilipinas. Kayo po, ano po yung stand po ninyo sa pagsasagawa ng ganitong mga hakbangin para po kalampagin ang ating pamahalaan o gobyerno, Sir Sunny? Well, para sa amin, sobrang halaga yung mga kilos protesta na yan kasi kailangan natin panghawakan. Hindi lilinisin ng pamahalaan ang sarili niya. At talagang tulak sa pagwaksi ng korupsyon ay mga galing sa labas. Kaya hindi madali magprotesta, hindi madali na pumunta sa isang rally center para magpakita yung galit mo. Pero yan ang pinakinakatakutan ng mga politiko, na magtuloy-tuloy yung protesta at tumindi yung protesta. Kaya pansinin nyo, kaya sinasabi ng pamahalaan, kalma muna. Kaya sinasabi ng yung isang commissioner dun sa ICI, sana wag tayo by publicity, huminahon tayong lahat. Mhm. Yun ang actually nagpapakita sa atin, kinakatakutan nila yung publiko. At dapat nila katakutan yung publiko kasi sa pangkalahatan, hindi tayo papayag na iilan lamang ang mananagot. Kaya sana magtuloy-tuloy yung protesta at alam ng pamahalaan hindi yung madali. Ang inaasahan nila, mapapagod yung publiko sa kakaprotesta. Ang inaasahan nila, kapag may ilang mga sikat na pangalan, babagitin nila at mga opisyal at ilang kontraktor ay masasatisfy na tayo. Huwag natin bigay yung gusto nila. Talaga kailangan natin ipokpok. Ayaw natin ng korupsyon sa anuman antas. Ayaw natin ng korupsyon na ang tatakda lamang ng alam mo hindi ay yung pamahalaan. Kailangan yung publiko at syempre dapat yung media ay nasa harapan ng pagsigil sa pamahalaan. Ayan. Sir Sunny, baka meron pa po kayong mga nais pong ipabatid at ipaabot sa ating mga listeners and viewers sa araw po na ito. Go ahead po, sir. Well, sa amin ang napakalinaw talaga itong pinasang budget ng House of Representatives. Meron pa siyang halos 700 bilyong piso ang pork barrel. Kaya reklamo pa rin natin yung pork barrel, lalo-lalo ng pork barrel na hawak pa rin ng pamahalaan. Para sa amin, bahagi lamang ng laban itong nasa Kongreso na ihinto yung pork barrel sa budget. Ang pinakamalaking laban natin, nasa kalsada. Huwag tayo mapagod, huwag tayo huminto sa pagpapakita na hindi natin gusto yung ginagawa nila sa atin. Okay po. Maraming salamat po, Sir Sunny. Ingat and God bless po sa inyo. Okay po, ingat po. Thank you po. Oras po natin, mga kabombo, ay 47 minuto makalipas ang alas 9 po ng